Hi, kumusta mga kabayan, mga kapitbahay, mga bayaw, mga kamangyan, kumusta kayo dyan? Nandito nga pala ako sa Bulbugan, sa Gloria de Sorian Remindor, sa bahay ng ate ko. In-invite kasi ako ng ate ko at kuya ko. Magluluto daw kasi kami ng ginatang saging or sinugno ang tawag dito sa amin, dito sa Mindoro. At kakain daw kami ng buko. Kaya ito na nga, umikot kami sa bahay nila para maghanap ng saging. Ilang sandali, ayan nga, nakakita kami ng saging. Ako na rin pala nagtiba or nagputol ng saging kasi hindi sila marunong. Nagulat nga sila na kahit ang tagal ko nang hindi umuwi ng Pilipinas, marunong pa rin ako. Ang sagot ko sa kanila, ganyan talaga paglaki sa farm. Ang galing ko, diba? Hindi nila kaya yan. At pagkatapos ko ang kumuha ng saging, pinakuha na rin nila ako ng buko. Kaso, hirap palang kumuha ng buko. Nanibago ako. Alam mo yung tipong mapurol yung kawit nung pangkuha ng buko. Ang hirap. Nagulat sila sa akin kasi kahit bira kong umuwi sa Mindoro, marunong pa rin akong magawaing ganito. Namiss ko kasi rin to eh. Ang sarap, diba? Napag-desisyon nga nung ate ko na doon lang kami sa Hulo, sa bukid ng tito niya. Ang sarap dito kasi mapipil mo yung sarap ng buhay sa probinsya. Masaya, ang daming halaman, manok, bibi, at mga prutas. Ito nga pala ang ate Lisa ko, ate Rowena, at si Kuya Renz. Sila yung mga kuya ko dito. Bukod sa buko, kumuha rin kami ng bayabas at kami pang umakyat. Ito nga si Kuya Renz, ito ang taga-video sa amin. Kumuha rin kami ng suha. At ito si ate Lisa, teacher yan. Kaso lang, nag-resign na siya pagka-teacher. Aakyat na lang daw siya ng bayabas. Ang sarap dito. Namiss ko kasi yung mga ganitong buhay, yung simpleng buhay sa probinsya. Ang sarap-sarap. Namiss ko to, yung kabataan ko. Simpleng buhay, pakit-akit sa puno, walang problema. Kung nagugutom ka, lalabas ka lang, kakain ka ng prutas. Ang sarap. At maya-maya nga, nag-aya na sila. Punta daw kami sa ilog, kahit malit ang tubig. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Nung sinasama ko ng ate ko sa ilog. Doon kasi naglalaba yung ate ko sa ilog. Ako naman, nang huli ng isda. Ang sarap ng time na yon. Sa totoo lang, na-miss ko yung ganitong mga place. Nung maliit pa nga ako, mahilig akong mamambis yung mga wilong isda. Na-miss ko to. Ang ganda, ang daming isda. At may mga bibi dito nagsisiligo.
Namiss ko tuloy yung pinalagitik na pato. Na may kasamang red horse. Ganito ang pangarap ko, yung lugar na kung saan ako mag-i-stay dito sa Mindoro. Yung may bukid, malapit sa bukid, yung may ilog. Ang sarap. Hindi ko na nga mapigilan. Bumaba na rin ako sa tubig. Ang lamig ng tubig at ang daming isda. Ang sarap. At maya-maya nga, umuwi na kami para magluto ng sinugno. Yung saging ng ginataan. Ako na rin pala nagbalat ng nyog o nagtapas ng nyog. Tapos ang tawag dito sa amin sa Mindoro. Nagulat nga sila. Pati ba naman daw po to? Marunong ako. Ang hirap nga magbalat ng nyog kasi yung pangbalat, baka lang na nakatusok sa lupa. Buti na lang sanay ako. Lagi kasi ako sa farm. Medyo mahirap ang balat ng nyog. Pag ganyan pala, pawisan ako eh. Ang galing ko, diba? Kaya niyo rin bang magbalat ng nyog sa bakal? Ay siya, babay po muna. Magluluto muna kami ng sinugno. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you po.